Kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa na naman to. So ang videong to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na nayanig ang China. Grabe, PBBM inutusan na. Nahuli si VP Sara Duterte. Naiyak si Amy Marcos. Diyos ko, ba't naiyak? So, yan yung panonorin natin ngayon, men. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga Kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin parang China. Agad na pamagat ng video ito, nayanigang China. Grabe, PBBM inutusan na nahuli si VP Sara Duterte. Naiyak si Amy Marcos. So, Boss Balita TV, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe, start. Nakagulat na balita. Grabe, President BBM, yanigang China. Naiyak si Senator Amy Marcos, nilaglag ni VP Sara. Ayon sa nakalap nating impormasyon, balitang papakilaman ng China ang mangyayaring eleksyon daw dito. Halatang puro mga maka-Duterte ang mga bibit-bitin nila. Grabe si President BBM. Yung sa China talaga, hindi talaga natin maiiwasan na magduda tayo na yung sa kabilang partido nga is may some kind sa China kasi sobrang nila kulang na lang grabe sila kung makapagtanggol sa China talaga. Like, you know that, biruin mo, winaterkano na tayo tapos sasabihin kaibigan natin yung China. Ang China, naiyak si Senator Amy Marcos, nilaglag ni VP Sara. Tara panoorin natin. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Yusek, first question, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga po. Yusek, kahapon, nabanggit ng National Security Council that there are indicators that China has been trying to interfere with the midterm elections. How concerning is this for the balas? Ito po ay talaga nakaka-alarma at paiigtingin pa po natin ang sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan patungkol po dito. So far, Yusek, meron pa po ba tayong Actually, totoo naman talaga, na nakikialam talaga yung China. Sasabihin naman ng mga maka-Duterte dyan na bakit naman makikialam yung China sa eleksyon ng Pilipinas. Well, alam naman natin na meron talagang iilang mga politiko. Diba? Tapos, yun nga, pinagtatanggol pa nga yung China. Diba? Alam niyo yung tipo na tayo na nga yung biktima dito. Tayo ba yung pinapalabas na, mali tayo? Diba? Kasalanan din natin kung bakit ginaganyan tayo ng China. So possible talaga, may mga nahuli na nga tayong spies, diba? Nakakatawa lang, nung may nahuli tayong spies sa kanila, gumanti diba? Nagplant ba naman ng mga, meron din daw silang nahuling Pinoy spies sa lugar nila? Naknang teteng, diba? additional information na natanggap aside po dun sa mga impormasyon ng NSC? Ano yung mga indicators na nakikita natin na posibleng ang nakikialam sila? Sa ngayon po, ang sinabi po sa atin ay pag-iimbestigahan po muna para malaman natin kung ano pa po ang mga detalye dito at kung ano po ang napapaloob sa mga ganitong klaseng pangyayari. So, ang iba pa po mga detalye ay maaari po nating matanong or aming kakausapin muli ang National Security Council. Nakarating na po ba kay Presidente itong information na ito, Yusek? Dahil nga kahapon po ito nangyari at nagkaroon ng pag-iimbestiga. Nakarating na po ito sa Pangulo. Kaya po kailangan... Actually, pansin naman siguro natin yan, sobrang grabe yung tawag dyan, malasakit ba, basta something like grabe yung talaga ni PBBM kapag kausapin yung teritoryo talaga, like makikita mo talaga sa kanya na parang kagaya lang ng tatay niya na sige subukan yung mang-agaw ng teritoryo sinabihan to rin ng PBBM na kahit isang pulgada, diba, hindi namin ibibigay sa inyo yan. So, grabe yung paninindigan. Po talaga ng maagaran, mas malalim na pag-iimbestiga. Thank you, Yusek. Next question. Tapos yung isang presidente, sabi-sabihan lang yung China na, sige, China, gawin nyo kaming province. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, good morning po. Sa isa pong campaign sortie, sinabi ni Vice President Sara Duterte, kung saan kasama nga po dun si Senator Amy Marcos na plano po ni Pangulong Marcos na amyandahan ng saligang batas at ito naman po ay talagang open naman po na yung pagsuporta ng Marcos administration sa charter change sa pamamagitan po ng pag-amyanda sa economic provisions. Sa ngayon po, meron po bang bagong direktiba ang Pangulo pagdating po sa Chacha, sa Kamara at sa Senado? Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo. Always present talaga itong
si Madam Eden gusto din ng ng Net25 yung niya diyan, appearance niya diyan. So ayaw din nilang palitan. Kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Presidente. Sa ngayon po, tatak fake news yan. Intrigang walang ebidensya. Wala pa pong napag-uusapan tungkol dyan. Ooh, panis. Yung Vice President mismo, pinangalahan ng fake news. Grabe, tapang talaga ni Yusek, men. Ulit. Pakinggan nyo. Direktiba ang Pangulo pagdating po sa Chacha sa Kamara at sa Senado. Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo. Kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Presidente. Sa ngayon po, tatak fake news nako. yan. Intrigang walang ebidensya. Wala pa pong napag-uusapan tungkol dyan. Tatak fake news, intrigang, walang ebidensya. Well, di na tayo magugulat, men, kasi most likely naman talaga sa mga pinaparatang nila is wala silang ebidensya. Ewan ko kung sinasamantala lang ba nila yung mga supporter nila na kahit anong sabihin mo sa kanila maniniwala agad eh. 'Di ba? Nung sinabi ni FPRD na nakita kita sa watch list ng PDEA, something like that, naniwala agad wala namang ebidensyang maipakita. 'Di ba? Tapos malaman-laman natin ni-release ng PDEA, wala naman daw yung pangalan ni President doon. 'Di ba? Sige, sasabihin na naman ng mga taga-kabila na kesyo, syempre lilinisin ng PDEA yan. Syempre, sana si FPRD, nung time na yon, dapat meron siyang ebidensya talaga na ipakita ba na nandun talaga sa PDEA si PBBM. 'Di ba? Kaso wala parang wala. Inaano lang tayo na, or hindi, yung mga DDS lang pala, yung mga supporter nila. 'Di ba? Pinapaniwala lang sa puro intriga. Kaya yun, kita nyo, ginagaya na rin ng anak. Pati yung anak, nang-iintriga na rin. 'Di ba? Ayan, pinangalanan tuloy ni Yusek na fake news. So, ang Marcos admin po ba meron pa rin plano na isulong itong charter change sa susunod pong Kongreso? Wala pa pong napag-uusapan patungkol dyan. Ano po yung tingin ninyo bakit inopen up ito ng Vice Presidente sa isang campaign sorties about dito sa pag-amyanda po sa saligang batas? Kung ano man po ang kanyang adhikain at layunin sa mga ganitong klaseng pananalita, hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak fake news. Ayusin nga. Gusto kasi ng tinatanong pa ni Madam Eden Siyempre, tinatanong or binibring up ni ni VP Sara kasi need nila ng intriga nga. 'Di ba? Kasi naninilikado sila this election. So ang gagawin nila, gagawa sila ng intriga. Ganyan lang kadali, men. Yung paliwanag dyan, tinatanong pa Din po namin kayo ng reaction dun po sa sinabi ni VP Sara na kayo po at si Representative Castro ay magpinsan po. Reaction po, ma'am. Siguro ito po yung nakakalungkot. Bilang isang Vice Presidente, dapat na nanonood po siya ng mga press briefing. Niliwanan ko na po yan, minsan, at alam niyo po yan, ang patungkol sa nasasabing relasyon namin ni Representative Franz. 'Di ba? Ganyan ka grabe yung utak. Porket parehas ng apelyido, magpinsan na. Magkamag-anak na. 'Di ba? Sasabihin ng iba, well, nagiging sarcasm lang naman si or sarcastic lang naman si VP Sara dyan. Biro-biro lang naman yan. Pero men, wag ka. Yung mga ilang DDE supporter nila, maniniwala dyan. 'Di ba? Kasi hindi naman sinabi ni VP Sara na joke lang 'yon. 'Di ba? Sinabi niya lang magpinsan si Castro at saka si si Franz Castro at saka si Yusek Castro. Yung mga DDE supporter na sobrang dali lang mauto, paniniwalaan nila 'yun, 'di ba? Every time na makikita na nila si Yusek, iisipin nila na kaya pala ganyan siya kung mang-away sa dating administrasyon kasi pala magkadugo pala sila ni Franz Castro. 'Di ba? Iti-take ng mga ewan ko kung papangalanan ba natin silang something like 'di ba? Pero yung mga supporter ng kabila na sobrang dali lang mauto. 'Di ba? Castro. Very bad. Sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak, magkapareho lang po siguro ng surname, pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Masasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero nagkataon lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So sa ganito pong mga statement po. Well, sa sa stand naman ni Yusek Castro, naiintindihan naman natin 'yun kung para sa kanya proud siya. Pero syempre alam naman natin 'di ba kung ano yung purpose 'di ba ng VP kung bakit inuugnay or dinidikit nila 'di ba si Yusek
Claire doon kay Franz Castro. Kasi alam naman na natin talaga na I think 99% or baka nga 101% ng mga DDS is galit kay Castro. 'Di ba? So, hindi lang iugnay doon. VP Sara, hindi maganda po na Vice Presidenta pa po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Aray. Yusek, good morning po. Medyo lilis na po ng kaunti. Just recently, nagkaroon ng statement si Pangulong Marcos tungkol doon sa Russian-American vlogger na si Vitali. Vitali. Any update doon sa nagsisilbing videographer niya? Since ang sinasabi din naman ng mga otoridad, meron ding liability yung kanyang videographer. Any update na po tungkol doon? Tama po kayo, hindi po nagustuhan ng Pangulo ang ginawa na ito na isang Russian vlogger dito pa sa bansa at dito sa ating mga Tinawag na si Raul eh. Kaya nagkaroon din po, ngayon po ay humaharap sa kaso itong Russian vlogger ng mga kasong unjust vexation, alleged scandal, theft, and attempted theft. Pero para po dito sa sinasabing videographer or cameraman po, nakasama po ni Vitaly Drovatsky, ngayon po ay nasampahan po siya, ayon po sa PNP, nasampahan na po siya ng kaso. Itong si Christopher Dantes, alias Skylane. Nasampahan po siya ng kasong Nadamay tuloy. Di ba? Sasabihin naman ng iba, bakit di nadamay? I-videographer lang naman siya. Well, men, yung photographer kasi na yun or videographer kasi na yun, Pilipino siya. Diba? So, alam niya yung mga rules dito sa bansa natin. Diba? May idea siya. Tapos, for sure, siya mismo sa sarili niya, aware siya na hindi na tama yung pinaggagawa ng dayuhang vlogger na yun. Tayo nga dito, yung mga kapwa Pinoy nga natin na, na yung mga content creation, yung mga nagbablog sila sa public na nakakapinsala sa taong bayan is kinakasuhan nga, di ba? Yung banyaga pa kaya. Diba? Mas grabe kasi yung pamamahiya nun kapag banyaga mismo yung gumawa nun. Di ba? Kasi lahi by lahi na yung usapan eh. unjust vexation under or in relation to RA 10175 and RA 995 at saka po Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Yan po ang latest po mula sa PNP. Just to give us an idea, Yusek, ano po ba yung pwedeng maging kaparusahan doon sa mga kasong naisampa dito kay Christopher? Sa aking pagkakaalam, unjust vexation malamang po ay mga 30 days na imprisonment or fine. Tignan na lang po natin kung gaano ba ang magiging lalim ng mga ebidensya para malaman din natin at matetermina kung anong klaseng parusa kung sila naman po ay magiging makukonsider na liable or guilty. So since nasampahan na siya ng kaso, Yusek, anytime pwede na lumabas yung arrest warrant? Hindi pa po, kasasampa pa lang po ng Kasasampa kaso. pa. Bibigyan po, okay, tayo po. Sa administrasyon po ni Pangulong Marcos, ang lahat po ay binibigyan ng karapatang magdepensa. For them to exercise the right to due process. Hindi po ito babalewalain ng pamahalaan, lalong-lalo na po sa... The right to due process. Hindi kagaya ng sa iba. Diba? Makita lang nila na gumagamit, automatic, deads, sasabihin nila, okay lang, gumagamit naman yan. Kaysa mang-gehaze pa yan ng ibang tao or ng bata, diba? So, ganyan sila kung mag-isip. Tapos ngayon, nung nangyari na kay Dikong, sobrang umiiyak sila kasi wala daw due process. Ay, Umuno ni nako. Pangulong Marcos. Importante po ang due process sa mga Pilipino. Panis. Next question, Kenneth Pasyente, PTV. Hi Yusek, good morning po. Yusek, may update na po ba doon po sa isang principal po sa Antique na nagpahubad po ng toga during graduation rites po? Opo, dahil na rin po sa naging direktiba po ng Pangulo, maagaran pong kumilos ang ating secretary, DepEd Secretary Sani Angara, at ang sinasabi pong guro ay tinanggal na po bilang principal sa nasabing eskwelahan. Well, for me naman talaga, kahit ako naman, hindi ko talaga nagustuhan din yung ginawa ng principal. Well, siguro tama siya, 'di ba, na dapat naka-uniforme lang. Pero on that day na kasi, 'di ba, sinuot na nila yung toga na yun. Tapos yun nga, imposible namang before ng graduation, hindi sila nag-meeting, 'di ba? Kasi I think yung toga na yan, for rent ba yan or, dinidistribute. 'Di ba? Since nagkasundo na sila, dapat tinuloy na yan. 'Di ba? Ang dapat na lang nilang gawin dyan, ipagpatuloy nila yung graduation ng nakatoga. Then, sila na yung humarap sa mga lapses nila. Hindi yung dinadamay pa nila yung estudyante, 'di ba? Na parang sobrang high na ng expectation, tapos bigla-bigla mong ipahubad.
May mali din kasi yung eskwelahan dyan eh. 'Di ba? Follow-up question, DepEd. Marisa Lalini. So, ma'am, tinanggal as in removed, hindi na siya pwedeng From the as school. principal, pero lisensyado pa rin po ba siya? Tinanggal naman po siya sa pagiging principal. Yung license naman po niya ay hindi naman manggagaling sa pag-uutos ng Pangulo o ng DepEd Secretary. So, does it mean po na pwede pa rin siyang magturo sa ibang mga public school? Allowed pa rin po ba siya? Allowed pa rin po siya at syempre titignan pa rin po kung ano ba ang klase, ang kanyang behavior. Kailan po yan. Importante po yan, lalo na po at siya ay isang guro. Thank you, ma'am. Follow-up. Follow-up question, DepEd. Gilbert Perdes. Matatapos ho ba? Ay, sorry po. Napalakas eh. Gulat yung lahat eh. Follow-up question, DepEd. Gilbert Perdes. Matatapos ho ba? Ay, sorry po. Sorry po. Hindi ka naman galit, no? Tawa ng tawa eh. Nabanggit niyo po na natanggal na po yung principal. Doon ho ba, tapos na ho ba agad yung, wala ho ba ang isasampang kaso pa sa kanya bukod sa pagkakatanggal niya? Yan po ay kukunin muna natin kung ano ba ang dapat na gawin pa. Well, para sa akin naman, I think hindi na need kasuhan. Or ewan ko, nakadepende sa inyo yun ha. Kasi sa akin lang naman is, may mali din talaga yung school nun, 'di ba? Tapos ayun nga sabi ko nga sa inyo na possible naman na tama yung gusto ng principal. It's just ang ano lang doon is sinuot na kasi yung toga. Tapos parang ipapahubad mo, 'di ba? Dapat tinawid na lang. Yun lang naman. Ni Secretary Angara. Pero for the meantime, ito po yung mabilisan action na ginawa po ni Secretary Angara. Okay po. Isag, we have one more question from Kenneth Pasyente, PTV. 'Di ba? Desisyon ni Sani Angara. Tapos yung ibang tao dyan na pabor dun sa principal, baka isisin nyo na naman sa Pangulo yan na halos lahat na lang ng problema sa bansa isisisi nyo sa Pangulo eh. Nung time na hindi naging 20 yung kilo ng bigas, sinisisi nyo sa Pangulo. Bakit hindi daw naging 20 yung bigas? 'Di ba? Wala ka pala, hindi mo nagawang 20 yung kilo ng bigas, sinisi sa Pangulo. May pumipigil pala. Ngayon naman na naging 20 na yung bigas, sinisisi pa rin sa Pangulo. 'Di ba? Ngayon ko sa inyo. Okay? So, okay. Ano po? Ma'am, Sige, Ivan. Lina. Yes, ma'am. Baka, what can you tell us about the President's trip to Rome, Italy? Baka may dagdag detalye na po kayo kung natuloy siya, kung nakarating na. Natuloy po. Natuloy po siya kagabi. At tatlong caretakers po ang natalaga. Si E.S. Lucas Bersamin, si S.O.J. Boying Rimulya, at saka po si Secretary Estrella. So, natuloy po sila. Yung iba pong detalye ay hindi ko na po masasabi. Okay po? Thank you. At, okay po. Okay, ma'am. Okay. Yung reaction lang doon sa Dahil sa daily press ko ni Yusek, parang nagiging niya na yung mga kabarkada na yung mga reporter eh. sa Malacanang. Kasi this week, nagkaroon po ng Powerhouse Symposium ang Lakas CMD headed by Speaker Martin Romualdez. At pinamobilize na niya ang lahat ng resources ng Lakas para nga mapanalo or parang target pa ipanalo itong 11 senatorial bets ng pro-administration. Ano po yung reaksyon ng Malacanang dito? Siguro po, ang mas may authority na magsalita po rito ay si Congressman Toby Tiangco. Siya po kasi yung campaign manager at siya lang po ang makakapagsabi kung ano po ang epekto nito sa 11 senatorial balls po ng alyansa. Ma'am, last na po. Reaction lang din po. Sinabi kasi ng pamilya Duterte Grabe ba't 11? Bakit hindi pa tinanggal si Villar? na ang Grabe pamilya yun. Duterte po daw magiging agresibo na rin sa pangangampanya. Ano po yung reaction ng Palas? Thank you. Good luck. Okay, Easy lang, di ba? Good luck. Hirap na kung ipapaalam ko pa kung ano yung plano namin. Baka iiyakan nyo na naman. Hindi pa ginawa, iiyakan nyo na naman. binanggit ko sa inyo kahapon na meron po kaming pasabi na mag-ingat po na malamang ay may manabotahe sa proyekto pong ito ng Pangulo patungkol po sa 20 pesos per kilo or kada kilo ng bigas. Baka ang sinabi po natin ay baka meron na mga fake news peddlers
na gumamit at pakita na ang mga bigas na ibebenta ay panghayop. Dahil yun po, Meron naman. Di ba, ibinalita na. May nag-post sa TikTok, I think from Cebu yun. Tapos yun, kakasuhan yun. Iiyak na naman yun. Sasabihin na naman nun, nagpapahayag lang naman ako ng opinion. Eh, okay lang naman kung magkomento ka talaga doon sa bigas. Tapos kung ipapakita mo yung bigas na hindi naman talaga yun yung binibenta, di ba? Is ibang usapan na yun, par. ang sinabi ng Vice Presidente. At para patunayan, malamang, ang sinasabi ng Vice Presidente ay nagkalat na naman ng mga fake news peddlers. Ingatan po natin ito dahil muli sasabihin po natin, ang ibebenta na bigas ay yung halagang 33 pesos kada kilo. Ito po yung regular na ibinibenta sa ngayon. Meron po tayong nakitang isang vlog or na post. Panoorin po natin ito. Yung pinakasimula po nito. So, ito po, habang po hinintay natin yung video na maipalabas. Okay. So, I think ito yon. Wala nahangol ana taga Cebu ay usapan na. So, parang sinasabi niya dito na parang hindi kami na ano sa bigas na yan. Diba? So, tingnan natin. Kala mo naman talaga para sa kanila, diba? Tapos yung baka yung pinakita nila Ang ibig bigas. sabihin nito ay parang huyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito, ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po, na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque. Para sa mga keyboard warriors. So dito po, mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Ano pang ini-expect nyo? Yung mga supporter ng kabila, sobrang dali lang paniwalain eh. Diba? Isubo mo lang sa kanila yung gusto nilang marinig, ngunguyain nila eh. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira. Hindi lamang sa Pangulo, kundi sa buong bansa. Di din kasi nagigits ng ng mga tower ng kritiko na yung NFA rise na yan. Para lang talaga yan sa mga, maghihirap or, mga naghihirap. Diba? Para sa kanila lang yan. Hindi na para magreklamo ka pa na parang hindi masarap yung bigas na yan. Kasi syempre, kaya nga yung mga bigas na yan, may kanya-kanyang price difference, di ba? Kasi may mga bigas na masasarap, meron ding katamtaman lang, meron ding hindi talaga pasok sa panlasa. No? Pero for me, kasi nakatry naman akong kumain talaga ng NFA. Kahit ako naman, hindi ko talaga siya or hindi mo talaga may enjoy yung pagkain na NFA, especially kapag hindi masarap yung ulam mo. Pero kung masarap naman yung ulam mo, appreciative na yun. 'Di ba? Goods na 'yon. Pero syempre, dapat ibase mo rin yung estado mo sa buhay. 'Di ba? Sa kinakain mo. Hindi yung mahirap ka na nga. Tapos naghahanap ka pa ng mura na bigas tapos sobrang sarap na parang lelibel din sa sarap ng bigas na tag 60. 'Di ba? So, wag ganun. Hindi pa po nag-roll out itong mga ibebentang bigas. Hintayin na lang po natin kapag po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito at saka natin mapapakita kung ano ba ang magiging resulta para sa mga kababayan natin, lalo na pagka nasa laylayan ng lipunan.
Di ba? Secretary. Okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps. Magandang Yun lang naman. So, yun lang naman mga kanoysis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun para malinaw pa sa klaro yun na, pinipintasan na yung 20 kilo na bigas. So, pakita natin doon, or pinakita ni Claire Castro dito, si Claire Castro. Di ba? Na yung bigas na yun, nandun daw sa market. Eh, ang totoo naman talaga, hindi pa yan nagro-roll out sa mga markets. Di ba? Parang pa lang siya, doon pa lang sa mga, talaga, sa connected, parang pa lang sa gobyerno yung nagbibenta. Tapos, syempre, may limit lang. Diba? Or I think yung mga deserve lang talaga bumili noon ang makakabili. Tapos ngayon hina-hype up kasi syempre mag-election na Need nilang siraan yung administration. So ngayon ang ginawa nila, kumuha sila ng bigas na mumurahin talaga. Iwan ko kung hindi naman talaga sila mumurahin, kundi yung pinaka low quality na rice. Kasi aminin na natin talaga meron talagang low quality rice, meron ding high quality rice. Kasi ganyan talaga yan. Diba? May mga kanya-kanyang level of sarap talaga yung mga bigas na yan. Diba? Ewan ko, parehas lang naman silang bigas pero bakit hindi sila magkakapareha ng lasa, diba? So yun, pinagkita niya doon na parang hindi kayang, hindi masikmura yung bigas na tig-20. Diba? Sobrang layo naman. Fake news nga, diba? Pinipintasan nila. Hindi pa nagro-roll out sa market. Pinakita nila na nandun na, nasa kamay na nila. Diba? So, ang lang talaga dyan, ang purpose lang talaga nila is siraan lang talaga yung pinaggagawa ng admin, diba? Tapos, yun nga, sabi ko nga sa inyo, syempre, since, sabi naman dito ni Ma'am Claire Castro, tag 30 plus yung original price ng bigas na yan. Diba? So, expected na natin na hindi talaga yan lelebel sa tig 60 na na presyo ng bigas, diba? Kung sarap lang yung usapan. Kailangan mo talaga ng masarap na ulam diyan, diba? Bili ka ng NFA tag 20, tapos bili ka ng lechon. Ewan ko lang kung magrereklamo ka pa. Pero kung yung bigas mo is NFA, tapos yung ulam mo is sobrang simple lang, diba? Is wala talaga. Mahirap talagang lunogin yan. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung status nyo sa buhay, di ba? Kung medyo hikahos kayo, edi wag na kayong magreklamo. Di ba? Kumain na lang kayo. Tsaka especially wag kayong magpapadala sa mga komento-komento ng mga tao na kesyo pagkain ng hayop or whatsoever. Siguro yan talaga yung nararamdaman nila. Kasi syempre baka may mga pera din yung mga yan. Di ba? Iba na din yung status ng pamumuhay nila, baka nasa average sila. Sabi ko nga sa inyo, kahit ako naman, hindi din talaga ako totally nakaka-stand sa NFA or hindi ako totally fan. Pero syempre, nung time na medyo mahirap pa kami, kakain tayo. Hindi tayo para mamili pa, diba? Kasi bigas pa rin naman yan. Diba? Kung ano yung kinakain mo, nakadepende lang din yan sa pagsisikap mo. Diba? Kung grabe yung pagsisikap mo, edi kaluwag-luwag ka, makakain ka ng mga masasarap na bigas. Ngayon, kung para sa iyo, yan lang yung afford mo, bigas na tag 20 pesos, tapos hindi mo siya kayang lunukin, problema mo na yon. Dapat magtodog kayod ka pa sa buhay. Diba? Para maka-afford ka dun sa tig 60 pesos. Tsaka kung hindi mo talaga kayang lunukin yung bigas na yan, wag kang bumili. Diba? Ipaubaya mo yan sa mga tao talaga na nangangailangan at deserving at hindi mareklamo. Diba? Tapos, yung iba naman talaga dyan, diba? Hindi naman talaga kumakain ng NFA rice yan. Wala lang. Gusto lang talaga nilang siraan kasi nung una, hinahanap nila yung nasa na yung 20 kilos na bigas. 20 pesos per kilo na bigas. Diba? May pasabi-sabi pa sila
na baka magkaroon na lang ng WW3, wala pa rin 20 kilo na bigas. Ayun, ginulat sila. Diba? In just the 3 years of pagiging president ni PBBM, ayun, lumabas na yung 20 kilos na bigas. Diba? Siguro, yun nagkagulatan talaga. Kahit ako naman, nagulat ako na, uy, naging 20 na. Grabe yun Diba? Amazing. But anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.